Mga boss, gagawa tayo ng full tutorial nito paano bumuo ng solar setup. Kaya sundan nyo lang ako. Tatanggalin muna natin to lahat. Okay. Ayun na mga boss, natanggal ko na lahat. Tapos ngayon, ang gagawin natin, magsisimula tayo dito sa MPPT. Isa-isa natin i-connect bawat pyesa. Kaya stay tuned. Full tutorial to mga boss. Babalik rin natin yung camera para naka-zoom. Ito unahin natin boss. Circuit breaker para sa solar panel. At saka sa battery. Lalagay lang natin yan dyan. Yan. Unahin natin i-connect itong sa solar panel. Positive, negative. Kaya yung positive, lagi may plus dyan. Dyan lagi yung pula. Yan yung wag niyong kalimutan ang polarity mga boss. Okay. Tapos ito, negative. Silipin natin baka hindi naipit. Alright. Ngayon, i-connect na natin yung tax nail natin na circuit breaker. Unahin natin itong pula. Itong ginamit ko na wire mga boss, solar cable to, number 10. Mas makapal na wire, mas maganda. Sa tax nail naman mga boss, bidirectional to siya. Kahit magkabaliktad yan, okay lang. Basta pareho lang polarity sa baba, papunta sa solar panel. Okay, yan na. Na-connect na natin yung isa. Ang ginamit ko dito na battery cable wire mga boss. Kasi mas makapal to. Charger to. Unahin natin dito sa taas. Ito, pareho lang din, mas mahaba. Ito may sa baba. Yan, tansyahin nyo lang na nakapasok doon. Tsaka nakapasok din dito sa taas. Sundan nyo lagi dito mga boss ang polarity. Positive, negative, pula. Ito. Ang gamit ko dito na wire ay battery cable wire number 5. Lagi itong tandaan mga boss, dapat mas makapal yung cable wire ng battery. Ayan. Pula, dito sa baba, pula. Positive, negative yan. Yan lagi yung tandaan boss sa polarity natin. Baka magkamali kayo, sunog yan. Kasi battery yan eh. Malakas yung current ng battery. Yan. Yan. Dito ang connection nito sa solar panel na yan. Positive, negative.
Test muna natin naka-off. Naka-off yung breaker, dapat walang power yan. Tapos kabilaan, dapat wala. Okay. Ito natin. Continuity test to. Yan, meron. Yan. Continuity test ang tawag dyan. Yan na. May reading. Tapos dito naman, dapat may tester din kayo. Continuity test yan mga boss. Ibig sabihin, yung connection niya ay goods. Tapos na tayo dito. I-connect naman natin ang malaking breaker para sa battery. Yan, breaker yan para sa battery yan. Battery at inverter to mga boss. Lalagyan na natin ng connection tong circuit breaker para sa inverter natin. Itong block ilalagay natin sa number 1 dito. Negative. Itong namang negative, positive, pula dito sa kabila. Kung anong connection nyo dito sa taas mga boss, pula, dapat dito sa baba, pula din, naka-straight lang yan. Ngayon, ang gagawin naman natin, i-connect na naman natin itong power inverter natin dito sa malaking circuit breaker. Yan. Dito, lapit natin. Ito. Itong positive, dapat dito nakakonect. Harap dito. Straight. Positive, negative yan mga boss. Ngayon natin i-connect yung positive. Ang gamit ko dito na wire mga boss, battery cable wire number 5 pa rin yan. Kasi kailangan mas malaki yung wiring natin dito banda. Kasi malakas yung hatak ng current nito pag mataas yung load na ginagamit natin sa appliances. Mataas yung wattage. Tapos maliit yung wire mo, iinit yan. Papunta dun sa battery, iinit din yan pag maliit. Karamay ko yung flashlight, flash mga boss. Kasi dami kong alarm Yan na. Na-connect na natin ang charger. MPPT, dalawang breaker. DC breaker yan, 20 amperes yan mga boss. 20 amperes na DC breaker. 100 amperes na DC breaker. Okay. Tapos, ang isusunod natin dito mga boss, outlet na. Sasaksak natin dito, papunta dito sa ATS. Pero ang una natin i-connect dyan ay ang ATS. Yan, meron tayong ATS dito. Dapat naka-automatic yan mga boss. Pag naglalagay kayo ng Meralco power dito sa reserve, lagay nyo lang sa automatic yung switch yan. Connect na natin. Galing dito sa outlet, idadaan natin siya sa
voltage adjuster and current protector. Ito yun. Ito mga boss. Dapat bumili kayo ng ganito. Yan o. Adjustable voltage and current protector. So, ilagay na natin dito. Ito siya mga boss. Di ba dito yan isaksak. Ganyan. Idadaan natin siya dito. Ang connection nito galing sa taas kasi mayroon naman yung in tsaka out. May nakasulat yan in out. So, ilalagay natin dito sa taas. I-thread lang natin yan. Cross ka. Yan. Ito yung tinatawag na smart breaker mga boss. Kompleto to siya. Kasi meron yung adjustment sa ilalim. Pagkatapos nito, ganyan, i-connect na yan dyan, di ba? Yan yung outlet ng inverter natin. Ngayon, ang output nito, idadaan natin siya dito sa ATS. Sundan nyo ito mga boss. Isa-isahin kong paglagay ng wire. Itong pula, dito yan, ganyan. Lalagay ko dito sa baba ang pula. Para hindi kayo malito mga boss, kung ano yung kulay sa taas, yun din ang kulay na ilalagay nyo sa baba. Diba? Tapos, yung isa naman, i-connect natin. Ayan. Siya mga bossing. Tapos dito sa taas, lalagay natin sa kaliwa. Kikita nyo ba? Ayan. Ganyan mga boss. Lalagay natin dito sa kaliwa yung isang wire. Yung kulay blue. Okay. Saway. Ayan. Lagay natin sa sunod-sunod na yan mga boss. Yan na. May input na yung ATS natin sa normal power. Ngayon, ang output nito, kukonek natin dito sa kabila. Pero idadaan natin siya sa electric meter mga boss. Yan. Bumili kayo ng digital electric meter dito. Okay. Pinaka-importante ito mga boss. Ganyan mga boss. Na-connect dun sa letter N. Kulay pula. Ngayon ito naman, i-connect natin siya dito sa kanan. Ito kanan. I-connect natin dyan. Ito maiksi lang to na wire. Balatan muna natin to. Kasi nagdalaw na to eh. Ayan. Para makita niyo yung connection. Lalagay natin yan dito. Okay. Sundan maigi. Ganyan. Scroll lang natin yan.
Yan. Dapat mahigpit yan. Tapos, itong isang wire, kaya may ganyan, pasok nyo dyan sa butas. Ayan. Ba, nakapasok na siya sa butas. Tapos, i-connect na natin yung isang wire. Ito namang blue. Dito natin lagay sa kabila. Okay, goods. Ngayon, ilalagay natin dito sa isang butas, isang connection. Ganyan. Fix lang natin yan. Screw. Maliit kasi yung screw dito. Higpitan nyo maigi mga boss kasi AC yan dyan. Alternating current. Hindi pwedeng maluwag. Okay na? Meron na isang connection, di ba? Ngayon. Ito. Idadaan natin yan sa breaker mga boss. Pwede na yan walang breaker mga boss kasi meron tayong ganitong breaker. Ito meron akong breaker dito. Okay, nabili na natin ito. Ilalagay natin ito. Ang connection dito mga boss. Ito ilalagay natin sa taas. Isang connection. Okay? Watch and learn mga boss. Bago ko idikit dyan, i-connect muna natin. Ayan o. Connect natin dyan. Para madali nyo lang siya masundan. Yan. Ba? Ngayon, ang isang connection nito mga boss, kukonect natin dito sa kulay blue sa kabila. Oh, okay. Kakabit ko na siya dyan muna para mabilis lang natin Yan. Yan. Naikabit na natin dyan. Ito yung connection niya. Ang connection niyan magagaling dito sa blue. Isa. Yan na. Isa-isahin ko Ayan. Kukonect natin yan dyan. Tapos, ilalagay natin dito sa isa ang wire. Ito, pag-master nyo ito mabuti dito mga boss kasi komplikado to. Sa ETS, komplikado to pag hindi nyo masundan. Yan, di ba? Nakita niyo itong dalawa dito mga boss. Connection din yan galing sa Meralco. Kaya ang gagawin natin, ganito lang ang gagawin. Maglalagay tayo ng wire papunta ganyan. Kabilaan ganyan. So ang gagawin natin, magtatap tayo ng isang kulay blue dito. Ganyan. Bali tatlong wire na yan, di ba? Tatap natin siya dyan.
Mas done yung maigi to mga boss. Kasi yan ang function ng ATS. Ayan. Connect natin yan. Wala na akong sinusundan na diagram dito mga boss. Kasi parang memorize ko na to siya eh. Parang. Okay na. Ito isa, kukunik natin dito sa kabila. Okay? Tusok lang natin yan dyan. Parang hindi naabot. Yan. Yun, saktong-sakto siya mga boss. Ngayon, ang isang wire, magkukunik din tayo dyan. Dito naman manggagaling yan sa kabila. Ito, kulay pula. Dyan. Papunta dyan. So, bakit galing dito palagi? Para dadaan siya sa electric meter. Kasi kung dito tayo kukuha tapos lalagay dyan, diretso yan, hindi yan dadaan sa electric meter. Useless yan mga boss. Gets nyo na boss? So, palawagan ko muna itong isa. Para mailagay ko na. So, lagay natin sa in. Tusok lang natin yan dyan. Kailangan mahigpit mga bossing. Yan. Ngayon, i-connect natin siya dito sa kabilang koneksyon. Yan. Higpitan natin. Okay. Goods. Ngayon mga boss, itong outlet, lalagay na natin siya dito sa outlet ng breaker. Okay. Ito mga boss, yung outlet nito, lalagay natin siya dito sa outlet ng breaker. Okay. Pula sa pula lang para mabilis tayong maka-connect. Hindi tayo malito. Ayan, pula sa pula. Lawagan natin. Yun. Mag-tester tayo mga boss. Dapat walang short connection. Ayan. Okay. Goods. Walang short connection dito. Walang short connection. Sa outlet. Walang short connection. Iyon natin. Okay. Walang short. Walang short. Walang short. Walang short. Alright. Ngayon, ang continuity testing natin, dapat may mga connection na to. Dito tayo sa pula.
tusok natin dito sa pula, dapat tutunog. Yun, tutunog siya. Tapos dito naman sa blue. Okay. Dito naman, pula at pula dapat tutunog. Okay. Blue dapat tutunog. Continuity test, check. Testing natin. Tapos na yan eh, oh. Bigat ng battery ko. So, connection, as usual mga boss. Positive, negative dapat, no? Laging tandaan. Set up. Iwas spark. So, ayun, testing natin. Handa na ba lahat? I-on natin, dapat i-ilaw yan. On natin yung power inverter. Yun, no? Yun, mga boss. Correct. Walang mali sa ating connection, mga boss. Oh. Ngayon, iti-testing na natin itong outlet, ilang voltahe. Dapat, siyempre, 220, 230. Nakalagay dito, 231 volts. Dapat yung outlet niyan, ganyan din. Kaya ingat-ingat lang dito mga boss pag nag-tester. Yan, automatic naman yan. No, 231 volts, 0.6. Okay. Ngayon, testing natin siya sa mga boss, sa grinder. Grinder ang testing natin. Itong grinder ko, 750 watts to mga boss. Testing natin dito. Chinilas muna ako kasi delikado ang ating paa. Ayan mga boss. Para makita nyo yung wattage na gumagalaw. Ayan. 325 watt grinder. Sabi ba mga boss? 325 watts lang pala ang power nito mga boss. Yung grinder na to. So baka hanapin nyo itong mga boss. Itong power surge controller na hindi ko naman ito nilagay. Display lang to mga boss kasi nabili ko na to eh. Diba? Pero pwede nyo pa rin to ilagay. Itong connection nito, ilalagay mo lang sa parallel ng bawat isang wire dyan. Pero hindi na natin to ilagay kasi wala na to eh. Display lang to eh. Sayang naman kung hindi natin ilalagay dyan. Nabili na natin. Ngayon mga boss, mayroon akong wire dito. Ito yung ilalagay natin sa ATS para matesting. Ilalagay natin dito sa connection. Ilalagay lang natin kabilaan yung wire. Baka sabihin nyo pinagdikit ko. Sunog yung wire nyo. Common sense na yun mga boss. Kita nyo ba? Yan. So isaksak natin yun. Para ma-demo ko sa inyo diba nakita nyo? Umikot siya diretso pag saksak ko kasi walang power dito. Pero pag i-power on natin to, ganyan. Tapos i-on natin tong inverter, ganyan na, inverter. Ganyan siya, mayroong power. Galing yan doon sa Meralco. Kasi naka-off yung inverter natin.
Dito mo yan malalaman na ito pang inverter dito sa smart breaker na rin. Ngayon, i-on natin itong power inverter. Makikita niyo yung ito, lilipat yan. O, di ba? Kita niyo ba mga boss? Lumipat siya kasi yung power inverter natin, nakakonect siya sa normal power. Tapos yung Meralco, nakakonect sa R. Ibig sabihin, reserve power. Gagana lang siya pag nalobat yung battery natin. Bawa, nalobat yung battery natin. Or nalobat, off natin to. O patayin lang natin tong inverter. O ito, bunutin lang natin dito. Tingnan nyo to. Di ba? Lumipat siya, tapos yung electric meter, gumagana pa rin. Ba nakita niyo mga boss? Tapos testing natin yung grinder natin dito. Yan. Gumagana. Yan, pag isaksak natin to pabalik, mag-off na naman, ay, lilipat na naman siya sa inverter natin. Timer. Okay mga boss. So, sana nasundan nyo lahat ang ating tutorial mga boss. At yay, step by step na yan mga boss ha. Happy DIY. Ang link ng mga pyesa nito mga boss, nasa wall ko. I-check nyo na lang yung link doon. Click nyo yung profile ko tapos may link doon ng shop sa baba. Nandun lahat ng pyesa niyan. Okay, thank you mga boss. Ito yung battery ko mga boss. 12 volts, 100 Ah. Thank you.